kapuso, sa mahal ng pagpapagamot, marami po sa atin ang gumagamit ng nakasanayang home remedy. Pero hinay-hinay mga kapuso dahil baka sa kaka-self-medicate nyo, lalo lang lumala ang sakit nyo. Narito ang report. Ang mga simpleng problema sa kalusugan, minsan ginagawa natin ang solusyon kahit hindi na ikonsulta sa eksperto. Kaya naman ilan sa mga kinalakihan nating mga home remedy, nakasasama na pala imbis na makabubuti. Sa acne o simpleng pimple, karaniwang home remedy ang paglalagay ng toothpaste. Pero no-no raw yan ayon sa mga eksperto. Posible raw kasi ito magdulot ng pagkapaso o iritasyon sa bahaging may tagyawat. Maaring mainit ang pakiramdam ng paso sa balat, pero ang palamigin to gamit ang toothpaste at yelo, hindi rin rekomendado. Pansamantalang cooling effect lamang daw kasi ang dulot ng mga ito pero hindi makapagpapagaling. Ang masama nito, kapag nasobrahan sa pagkababad sa yelo ang paso, frostbite ang aabutin mo, na maaaring maging sanhi ng pamamanhid, pamumutla o posibleng pagkamatay ng tissue ng inyong balat. Gustong mapaputi ang mga ngipin? Sabi ng ilan, gumamit ng asin. Pero ayon sa eksperto, nakasusugat daw ito ng gums at nakakagasgas ng ngipin, kaya't huwag nang subukan. Kapag may buwan ng dalaw naman ang payo ng iba, iwasan ang pagligo para iwas dysmenorrhea. Pero ang hatol ng mga eksperto sa kalusugan, wala raw itong basihan. Mas maigi pa nga ang pagligo kapag may buwan ng dalaw para mapanatiling malinis at presko ang pakiramdam. Hindi mo na ba matiis ang kate na dulot ng namamahay sa iyong buhok? Maaari naman silang alisin pero hindi sa pamagitan ng paggamit ng kerosene. May harmful effects kasi ito gaya ng iritasyon at pagkasunog ng anit. Idagdag pa rin ang matapang na amoy na nakasasama naman sa iyong paghinga. Ang mga Pilipino mahilig sa self-prescription. Pero mag-ingat at kumonsulta muna sa mga eksperto dahil baka ang inaakala mong solusyon maaaring nakasasama pala sa sitwasyon.